Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Ellie na tumitingin sa kanyang mga lumang video sa Facebook habang nakasakay sa tren. Ang kanyang nobya noon na si Celine ang nag-record nito bilang isang sorpresa para sa kanya. Naaalala ni Ellie ang isang partikular na sandali noong panahong iyon nang hilingin sa kanya ni Celine na sabihin sa kanya na mahal niya siya. Palagi niyang inaantala ang pagsasabi nito bilang isang biro. Kung alam niya lang kung ano ang mangyayari, sana ay nasabi niya kung gaano niya ito kamahal. Tumayo siya nang malapit na ang tren sa susunod na istasyon at nabangga niya ang isang matandang lalaki. Tinulungan niya ito nang may babaeng biglang dumaan sa harap niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kamukha ni Celine ang dalaga. Sinundan niya ito, iniisip pa rin na imposibleng nakabalik siya. Napansin siya nito at medyo natakot. Patuloy pa ding sinusundan ni Ellie ang babae hanggang sa lumingon ito at sumigaw na hindi siya si Celine. Pagkatapos ay naglakad siya palayo. Ang babaeng ito ay si Mia. Siya ay pinangakuan ng trabaho sa Barcelona. Sa kasamaang palad, nagka-problema ito at iniwan siya sa ere. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid. Nagpanggap siya na okay lang ang sitwasyon niya sa Barcelona. Bumisita siya sa kalapit na Sagrada Familia para magkunwaring namamasyal doon kasama ang kanyang mga kasamahan sa opisina. Si Ellie naman ay isang architecture student sa Barcelona at nasa huling semester na siya ng kanyang pag-aaral. Sa kabila ng kanyang matrikula na binabayaran ng mga magulang ni Celine, kailangan pa rin ni Ellie na sumideline sa iba't ibang trabaho. Habang nagsisilbi siya sa isang customer sa restaurant, nakita niya si Mia. Hindi pa niya alam ang pangalan nito pero parang nabighani siya at medyo natuwa nang makita siyang muli. Nandiyan si Mia para makipagkita sa isang lalaki na minsan niyang nakilala sa Pilipinas. Desperado siyang pumirmi sa Barcelona at maghanap ng trabaho na nagawa niyang humingi ng tulong sa mga taong di niya gaano kilala. Nakipagkita siya sa lalaki at pagkaraan ng ilang oras ay nalasing siya. Halatang may hindi magandang balak ang lalaki sa kanya. Buti na lang at nandoon si Ellie para bantayan siya. Pakiramdam niya ay may responsibilidad siya sa babaeng ito. Tama ang hinala niya. Nakita niyang dinadala si Mia patungo sa isang malapit na motel. Iniligtas niya ito at nagpasyang iuwi sa kanila. Nagtataka ang pinsan niyang si Toning kung bakit nagdala si Ellie ng isang lasing na babae sa bahay. Nang makita niya ang mukha ng babae, laking gulat niya dahil kahawig ni Celine ang dalaga. Hinayaan lang siya ni Ellie na matulog sa kama habang tinitingnan niya ang kanyang mga gamit. Doon niya nalaman na Mia ang pangalan niya at 3 buwan na lang ang visa nito. Umuungol ang lasing na babae, sumenyas sa kanya na lumapit. Narinig ni Ellie na nagmamakaawa si Mia na huwag siyang iwan. Naalala ni Ellie ang isang sandali noong bata pa siya, umiiyak siya dahil namimiss niya ang kanyang ina na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ipinangako sa kanya ni Celine na nandyan lang siya para sa kanya, na kahit mamatay siya, babalik siya para lagi siyang makasama. Biglang tumawag ang mga magulang ni Celine para batiin siya sa kanyang kaarawan. Nagpapasalamat si Ellie sa lahat ng tulong nila sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay nakonsensya siya dahil nag-uwi siya ng ibang babae sa bahay at kamukhang-kamukha pa ng kanilang anak. Kinabukasan, nagising si Mia at nakita niyang pinagmamasdan siya ni Toning at ng kanyang ina na si Insiang. Ngunit nabaling ang kanyang atensyon nang biglang nagring ang telepono nito. Nagpa siya ang landlady ng kanyang recruiter na palayasin siya mula sa apartment. Naiwan niya ang kanyang mahahalagang dokumento at ang kanyang journal sa pagmamadali. Nang magising si Ellie, ipinaalam sa kanya ng kanyang tiyahin na umalis na ang babae. Kaya hinanap niya si Mia. Nasistress si Mia. Wala siyang mapupuntahan, wala siyang pera, walang koneksyon at hindi man lang makakuha ng trabaho. Sinubukan niyang tawagan muli ang lalaki mula kagabi, ngunit hindi rin siya nito matulungan. Naglalakad siya sa subway, nalilito kung ano ang gagawin. Naalala niya ang pangyayaring nag-udyok sa kanya na magpunta sa Barcelona. Galit na galit sa kanya ang kanyang ama nang malaman niyang inakusahan siya ng pandaraya at pinatalsik sa law school. Nasabihan pa siya ng walang kwenta at bobo. Kasabay ng pagsampal sa kanya,
Naging dahilan ito ng bigla ang desisyon niya na pumunta sa ibang bansa para patunayan na hindi siya inutil at kaya niyang mamuhay mag-isa. Samantala, determinado si Ellie na hanapin siya. Ang pagdating ni Mia sa buhay niya ay nagbalik ng ilang masasakit na alaala. Ang panahong dapat niyang kitain si Celine sa isang restaurant para pag-usapan ang kanilang relasyon, ngunit pinili niyang hindi pumunta. Ang kanyang desisyon ay humantong sa pag-alis ni Celine sa restaurant nang mas maaga na naglagay sa kanya sa peligro. Siya ay aksidenteng nabaril sa labas ng restaurant na ikinamatay nito. Bagamat hindi niya kasalanan, sinisisi pa rin ni Ellie ang sarili hanggang sa ngayon. Ngunit hindi pa din ito naging hadlang para hanapin si Mia. Buti na lang at natagpuan siya ni Ellie sa subway. Inakbayan siya nito at napasigaw. Inutusan siyang pakawalan siya ngunit hindi na tinag si Ellie. Halos buhatin niya ito palabas ng subway. Sinisigawan niya si Ellie ngunit nagbago ang kanyang paninindigan nang sabihin sa kanya ni Ellie na nasa kanya ang kanyang mga dokumento. Dinala ni Ellie si Mia sa konsulado ng kanilang bansa. Paglingon niya, nakita niyang umiiyak si Mia dahil sa kanyang sitwasyon. Nagpasya siyang iuwi siya muli. Binabalaan siya ng kanyang tiyahin at pinsan na hindi magandang ma-involve sa kanya. Nang gabing iyon, iminungkahi ni Mia na kumuha ng trabaho bilang isang English tutor nang biglang kinausap siya ni Ellie ng Espanyol. Sabi niya, kung hindi niya ito maintindihan, hindi siya kwalipikadong maging tutor. Napaiyak na naman si Mia. Ipinaalala niya sa kanya na ang pagmamataas at dignidad ay hindi kailangan pagdating sa trabaho. Isang araw, dumalo sila sa isang selebrasyon para sa mga OFW. Doon unang nakita ni Mia ang ina ni Ellie. Nakikita niya ang pagkadismaya at galit ni Ellie sa kanyang ina. Isa ito sa mga katanungan na tumatakbo sa isip niya, na kung bakit ang laki ng galit niya sa nanay niya. Kinalaunan nakita niya si Mia na nanonood ng kanyang mga lumang animation project. Nainis siya dahil pinakialaman ang kanyang mga gamit, ngunit nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Mia na ito ay paborito niyang short story mula noong nasa kolehiyo pa siya. Sinabi sa kanya ni Mia na nakaka-relate siya sa batang lalaki sa animation dahil naghihintay din siya ng pagkakataon na mapansin, makilala at mahalin, ngunit wala siyang pasensya gawa ng batang lalaki. Gayunpaman, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya habang nasa Barcelona pa siya. Nang tanungin niya kung si Celine ba ang babae sa animation, hindi sumagot si Ellie. Bilang isang dare, sinabi sa kanya ni Ellie na kung magsisikap siya at seseryosohin ito, ikukuwento niya ang tungkol kay Celine. Naging mas matiyaga at matatag si Mia sa kanyang mga nakuhang trabaho at naging mas komportable na sila sa isa't isa, lalo na si Mia na patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang trabaho at nagpapadala sa kanya ng mga update. Hindi namamalaya ni Ellie na unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa kanya, na sa pagkakataong ito ay hindi dahil kamukha niya si Celine, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Inaccept na ni Ellie ang friend request ni Mia sa Facebook. Doon, sa wakas ay nakilala na ni Mia si Celine mula sa mga video. Kitang-kita niya kung gaano nila kamahal ang isa't isa, at ngayong wala na si Celine, nasasaktan ang puso ni Mia para kay Ellie. Nakadagdag pa sa ilang mga problemang kinakaharap niya. Kaya nagpasya si Ellie na dalhin siya sa isang pasyalan na may fountain. Doon, sinisigaw ni Mia ang lahat ng kanyang pag-aalala at takot at lungkot sa kanyang puso. Pag-uwi nila, hinalikan niya ito sa pisngi bilang pasasalamat sa pagpapagaan ng pakiramdam niya. Iyon ang sandaling napagtanto nilang dalawa na may nagbago sa pagitan nila. Ngunit wala sa kanila ang sigurado kung paano magpapatuloy mula dito. Habang nasa trabaho, tinanong ni Mia kay Tita Insiang kung ang ginawang animation video ni Ellie ay tungkol kay Celine. Nilinaw ni Insiang na hindi ito tungkol sa mag-asawa, kundi tungkol sa paghihintay ni Ellie sa kanyang ina. Isinalaysay niya na iniwan ng kanyang kapatid na si Brenda si Ellie at ang kanyang ama noong bata pa ito. Nagkaroon sila ng meeting kasama ang production ng kanilang grupo. Nag-iisip sila ng diskarte para maiba sa kompetisyon. Sinuggest ni Mia na magsulat ng isang kwento para sa kliyente, tulad ng pagpapakita kung paano sila nagkakilala. Sabi ng lahat na ito ay isang magandang ideya at inatasan nila si Mia na magsulat para sa proyekto.
Sa araw ng shoot, hinihiling sa kanila ng direktor na ipakita sa kliyente kung paano gawin ang isang partikular na senaryo. Makikita sa eksena na sinunggaban ng lalaki ang babae at hindi siya bibitawan habang sinasabi ang linyang, "Ninakaw mo ang puso ko." Masyadong nadala sina Ellie at Mia sa eksena. Pagkatapos nito, naging unofficial couple na sila. Isang araw, tinawagan ng nanay ni Celine si Ellie para kamustahin siya. Habang nag-uusap, nahulog ang kanyang telepono sa sahig. Kinuha ito ni Mia at magalang na binati ang nasa screen. Hindi niya alam na ang taong iyon ay ina ng ex ni Ellie. Higit siyang nasaktan. Pagkatapos nito, dumidistansya na si Ellie kay Mia. Ramdam ito ni Mia at ang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Isang araw, umuwi sila galing sa kanilang trabaho. Humingi muna ng tawad si Ellie. Tinutugunan ang biglaang pagbabago ng kanyang ugali. Naiintindihan naman daw niya dahil siya mismo ay marami ring iniisip. Tinanong niya si Ellie kung gusto niyang manatili siya sa Barcelona. Sinabi lang niya na bahala na siya, na hindi iyon ang gustong marinig ni Mia. Noong gabing iyon, narinig niyang kausap ni Ellie ang kanyang ama. Pinapagalitan siya dahil pinasama niya ang loob ng ina ni Celine. Dahil dito, nakahold ang perang inutang niya mula sa mga magulang ni Celine. Pinaalalahanan siya ni Ellie na mayroon din siyang sariling buhay at kalayaang gawin ang sa tingin niya ay tama. Para kay Mia, nakikita niya ito bilang isang pagkakataon para ipagkasundo si Ellie at ang kanyang ina. Kaya itinakda niya silang magkita sa isang restaurant. Si Brenda ay handang tumulong sa kanyang anak tungkol sa pera, ngunit nangibabaw pa din ang sama ng loob niya sa nanay niya at nagalit siya kay Mia dahil sa pagharap sa kanilang dalawa. Agad niyang sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ang tulong nito. Lumabas siya ng restaurant. Sinundan siya ni Mia at humihingi ng paumanhin sa ginawa niya. Nais lamang niyang tumulong sa problema ng kanyang pamilya sa pera. Sinabi sa kanya ni Ellie na wala siyang karapatang makialam sa kanyang personal na buhay. Maging si Celine na nakasama niya at alam ang lahat ay hindi sinubukang baguhin ang mga bagay para sa kanya. Inulit ni Mia na hindi siya si Celine at sumang-ayon naman si Ellie. Sinabi ni Ellie na hinding-hindi siya magiging si Celine dahil si Celine lang ang nasa puso niya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nagpasya si Mia na umalis ng bahay. Masyado siyang nasaktan sa lahat ng nangyari. Hindi niya pinapansin ang mga tawag ng kanyang pamilya dahil hindi pa siya handang makipag-usap sa kanila. Nalaman na nila ang kanyang mga kasinungalingan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na ayusin ang kanyang buhay, nakikita pa rin ni Mia ang kanyang sarili bilang isang talunan. Sa puntong ito, malamang ay wala ng dahilan para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Nasa subway siya, nag-iisip na tapusin ang lahat. Naghihintay siya ng tamang sandali bago tumalon sa riles. Pero pagdating ng oras, hindi siya tumalon. Hindi niya kinaya. Napagtanto niyang mali na tapusin ang mga bagay sa ganoong paraan. Nagpasya siyang makita si Ellie sa huling pagkakataon bago umuwi sa Pilipinas. Muli siyang humingi ng paumanhin sa pakikialam niya sa kanyang buhay at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang kanyang desisyon. Nais niyang mamuhay si Ellie ng tahimik at huwag sisihin ang sarili sa pagkawala ni Celine. Nais niyang piliin nitong magmahal muli at maging masaya. Umuwi si Mia, masayang sinalubong ng kanyang ina at mga kapatid. Pagkatapos ay niyakap siya ng kanyang ama. Si Ellie naman, natauhan na sa lahat ng nagpapabigat sa puso niya. Pumunta siya sa bahay ng kanyang ina para makipag-ayos. Pagkatapos ay umuwi na din siya sa Pilipinas para ayusin ang mga bagay sa mga magulang ni Celine. Masama pa din ang loob ng ina. Ngunit naiintindihan ng ama na si Ellie ay mayroon ding sariling buhay ngayon. Bumisita din siya sa puntod ni Celine para magpaalam sa huling pagkakataon. Matapos ayusin ang lahat, hinanap na ni Ellie si Mia. Natagpuan niya siya sa isang shooting sa may bayan. Hinahabol ni Mia ang kanyang pangarap na maging isang scriptwriter. Pinakiusapan siya ng direktor na umarte kung ano ang dapat gawin ng aktres. Sa mga utos ng direktor, dapat ay mag-enjoy si Mia sa pagsasayaw sa kabila ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa kanyang pagtalikod, dapat ay mabigla siya nang makita niyang muli ang pinakamamahal niya. Sa pagtataka ng direktor at ng lahat, si Mia ay naglakad patungo kay Ellie imbes na sa aktor. Niyakap nila ang isa't isa. Sinabi ni Ellie na mahal niya si Mia.
ang mga tao ay nagpalakpakan at humihiling na maghalikan sila. Makalipas ang 2 taon, bumalik sila sa Barcelona sa harap ng Sagrada Familia. Nagpo-propose si Ellie kay Mia. Tinanggap niya at nag-kiss sila, hudyat ng bagong kabanata sa kanilang buhay na magkasama. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.